Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. BBM, may request sa China kaugnay ang Chinese rocket launch. Ito ay hiniling ni President Ferdinand Marcos Jr. sa China na magbigay muna ng maagang abiso kung magsasagawa ng rocket launch sa Pilipinas, no? Hindi na niya bago. Mayroon na naman rocket launch nang gagaling sa China, no? At patungo sa bansa gaya na labang ng pinukalang launch malapit sa Palawan. Ito ay siguro papuntang Taiwan, no? Sa Beijing, Taiwan yan. Alright, panoorin po natin and without further ado, let's do watch dito sa ating reaction video. Don't forget to subscribe, Rob3. Alright? President Ferdinand Marcos Jr. sa China na magbigay muna ng maagang abiso kung magsasagawa ng rocket launch sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na bago na mayroong mga rocket launch na nanggagaling sa China patungo ng bansa, gaya na lamang ng pinakahuling launch malapit sa Palawan. Delikado yan, no? At pag nagirian ng Taiwan sa China, no? At apektado ang Pilipinas. Anya, bagamat wala ang naitatalang casualties, maiging magsabi muna ang China kung saan babagsak ang mga ito. We just wish that Ayan, makulit din ng China, no? Hindi sasabihin yan. perhaps they could warn us a little earlier so that we know that the path of the rocket, where the path is, and kung magbibitaw sila ng stages, kung saan babagsak. And I remember in my trip to Beijing early on, that I told President Xi, we have no interest in your rockets. You just tell us where they will land, we'll collect it and give it to you. Ayan, we'll collect and give it to you. Ayan ang sabi ni BBM. Right? Panorin din natin dito. At binabalaan ng Pilipinas laban sa issue sa Taiwan, no? Binalaan ng China ang Pilipinas laban sa panghihimasok sa issue sa pagitan ng China at ng Taiwan. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan sinabi niyang magiging imposible para sa Pilipinas na hindi mangialam sa hidwaan sa gitna ng Taipei at Beijing dahil sa lapit ng Pilipinas. Oo, sa lapit ng Pilipinas, no? Binalaan ng China ang Pilipinas na wag daw makialam sa tensyon ng pagitan ng China at Taiwan. Another flashpoint in the neighborhood is Taiwan, and most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the U.S. Use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. Ayan, geographic location ng lapit, no? At pwede tayo madamay sa Understand how gera. close Taiwan is to the Philippines. The large city of Kaohsiung in Taiwan is a 40-minute flight away from the capital of my province in northern Philippines, in Nawag. That's how close it is. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Sa isang statement, inudyok ng China ang Pilipinas na makiayon sa One China Principle at wag nang makisawsaw pa sa usaping ukol sa teritoryo. Dagdag pa ng China na ang naturang mga pahayag katulad ng ginawa ng Pangulo ay hindi lamang tahasang paglabag sa international law at ASEAN Charter, kundi nanganganib rin ito na makapinsala sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at pansariling interes ng Pilipinas. Ilang beses nang pinipilit ng China sa international community na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan sa kabila ng patuloy na pagtanggi ng China na umanib sa naturang bansa. Ayan, delikado, no? At hidwaan ng China at Pilipinas at China. At baka madamay ang Pilipinas, no? Ingat-ingat tayong lahat. At maraming salamat sa panonood at kinig dito kay Rob Trip, and peace out sa inyong lahat. See us again sa the next one sa ating reaction video.